Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang part 2 ng reading ninyo for 2026. This is about your money, career, finances. So, titingnan natin kung ano yung energy ng inyong kaperahan ngayong 2026. Ayan. Paalala lang, reading na to ay general reading. Maari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, ito lang po yung account ko at Mystic Queen PH. Baka merong mag-message sa inyo na nag-o-offer ng mga services. Hindi po ako yon, okay? Kung gusto nyo ng private reading, meron tayong link sa description or sa comment section. Doon po kayo magbubook. Hindi po ako unang magme-message sa inyo, ha? Baka ma-scam kayo. Kaya ingat-ingat sa mga nagre-re-upload ng videos ko at nagpapanggap na Mystic Queen PH, okay? So, Libra, let's do it. Ano ang energy sa inyong kaperahan, money, career, finances para sa mga Libra? Juno, partnership. Oh, maaring may business partnership or someone is going to help you mag-grow yung inyong career, yung trabaho or business ninyo. Yan, papasok kayo sa business partnership. Pwede rin naman tong yung partner mo, like romantic partner mo, magnenegosyo kayong dalawa. You also have Aries energy, which is a time for action. Oo, so this is also new beginning, focusing on ano yung kaya mong gawin, simulan sa career mo, trabaho mo, sa business mo ngayong 2026. Oh, 7th house, oh. Definitely partnership to. Business partnership. Someone is going to help you na matupad yung mga pangarap mo, yung mga goals mo sa career, sa business mo. Pwede yung mentor, pwedeng business partner, trainer, coach, guides mo. Ayan. Let's see what else. Ano pa ang parating sa inyong kaperahan? Money, career, finances for Libra. Okay. Yeah, 2 of Cups, oh. Ang daming partnership dito, ah. Oh. 2 of Cups partnership, tapos the Devil, nako. Maging maingat lang, okay? Piliin nyo yung taong makakasama nyo, makakapartner nyo, makakadeal ninyo for work, for job. Just make sure na, or for business, just make sure na pure business or pure work. Kasi pag nahaluan to ng ng laro-laro, or risky na connection, pwedeng yun yung maging dahilan ng problema moving forward. So you have to set your boundaries kapag ikaw ay papasok sa isang partnership, lalo na sa business. Oo, yung iba sa inyo pwedeng sa trabaho nyo, kung single kayo, actually kahit hindi naman single eh. Iba na kasing panahon ngayon, no? Kahit may partner na, andyan pa rin ang tukso. Oh, so baka merong tukso dyan sa workplace ninyo ngayong 2026. Oh, iwasan. Or kung hindi mo maiwasan, at least aware ka sa mga consequences niyan at maging responsible ka sa resulta. Tingnan pa natin, Libra. The 7 of Pentacles, this is about rewards. I feel like meron kang hinihintay na break or rewards or recognition ngayong 2026. Sa mga nagawa mo na, sinimulan mo na, some of you matagal na kayo sa company ninyo, sa employer nyo, na tipong kayo yung iba sa inyo kayo yung pioneer dyan. Tapos, naghihintay kayo ng opportunity na maibigay sa inyo. So, it needs more patience, no? Just continue to show up. And maari itong makuha mo ngayong 2026. Okay? Let's see. The 10 of Wands, a lot of work. Yun nga lang, no? Pwedeng medyo masyado kayong maraming responsibilities, maraming ginagawa, maraming obligasyon. Kaya, ito rin ay isang paalala na kung ano lang yung kaya mo, wag mo namang masyadong i-overwork yung sarili mo. Kasi, at the end of the day, yung kalusugan mo ang pinaka-importante.
'Di ba? Magkasakit lang tayo, gastos. Tsaka hindi lang 'yon. Yung bang hindi tayo makapagtrabaho, hindi tayo nagiging productive. 'Di ba? So, pay attention to your health. Minsan kasi we push ourselves to the limit na yung bang parang hindi na tayo nagiging patience na gusto ko na 'tong makuha agad. Oh. Pero anong kapalit, 'di ba? Kung ang kapalit niyan is yung peace of mind mo or yung pagod, pagkaka-drain mo, eh hindi siya worth it, 'di ba? So chill ka lang. Oo, kasi kung para sa'yo. King of Pentacles, definitely there is abundance in your life, in your money, your career, merong promotion. So, kung ano man tong hinihintay mo na recognition, award, promotion sa'yo, ngayon 2026, darating yan, ipagpatuloy mo lang. Marami na kasi sa inyo ritong kumbaga, na kayo, master or expert na kayo dyan sa field ninyo. And you will be recognized. This will also bring in more abundance sa buhay mo. Yung iba sa inyo, meron kayong entrepreneurial mindset sa, kumbaga gusto nyo mag-business. Business-minded. Exuberance. Wow. So, sasamahan nyo to talaga ng matinding aksyon at dedikasyon sa inyong career, trabaho. And definitely maganda ang magiging bunga nito para sa inyo. So, ano man yung mga plans ninyo, i-pursue nyo lang yan. Kung nandyan naman yung inyong inspirasyon, syempre, meron kayong makukuhang abundance dyan. Yung iba sa inyo, you are going to tap into your creative talents and skills. Yung iba, magaling kayo sa yung workforce, yung talagang pag sinabi mong gagawin mo, talagang gagawin mo na reliable, maaasahan talaga. Financial freedom. So, this is one of your goals ngayon 2026. Magkaroon ng financial freedom. So, paano ba natin yan ma-achieve? 'Di ba? Kailangan ikaw ay aware. Unang-una, aware ka muna. I-check mo muna ang sarili mo. Ano na yung sitwasyon mo ngayon sa finances mo? Ano yung kailangan mong baguhin para may maging improvement sa income mo? So, iba sa inyo, pwedeng papasok kayo sa business partnership, pwedeng another source of income nyo yan, side hustle nyo. Kasi someone is also working with you. 'Di ba? Gagamitin mo yung iyong networking power. Magbi-build ka ng strong professional network. Totoo. Because your network is your net worth. 'Di ba? Pansinin niyo yung mga artista, sikat sila, 'di ba? Malakas yung network nila, malawak kasi sikat nga sila, meron silang fame. Pansinin niyo ang mga artista kapag sila ay nag-endorse ng produkto o kaya nagsimula ng negosyo, most likely sila talaga yung mas mabilis na kumita or umangat kasi nga kilala na sila. Kumbaga may advantage na sila. So, ang strategy ninyo ngayon is palawakin yung network nyo kasi magagamit nyo yan para mas expand nyo whatever business or other things na gagawin mo for your career. 'Di ba? Financial literacy. Siyempre, importante rin na marami tayong alam pagdating sa pera. Hindi lang yung pagkita ng pera, kung paano rin to gastusin at kung paano palaguin at kung paano itago. Saving. 'Di ba? Kasi sabi ko lang, paano itago? Di saving 'yon. Saving strategies. Meron ka i-develop na habit of saving. So, yung iba kasi sa inyo, yan yung challenge nyo. Hindi kayo makapag-ipon. Na tipong, okay, nagtabi kayo ng let's say 5,000, pero nasa isip mo may 5,000 ka na alam mong gagastusin mo. So, hindi rin yun pag-iipon. Pag nag-ipon ka, pag nag-set aside ka, kalimutan mo yun. Huwag mo siyang isama sa mga, future, na gastos. Kasi, ipon nga, diba? Okay, let's see. Oops. Feel and allow a deeper sense of peace to fill you now. This is a divine quality. Pagkakaroon ng peace of mind.
Yes, totoo naman. Kapag meron kang peace of mind, maraming mga ideas ang pumapasok sa isip mo kasi hindi ka block, no? Hindi na natatakpan yung iyong pagiging malikhain. Choose to follow the path of forgiveness and raise your vibration. Yes. Yung iba sa inyo, meron kayong mga patatawarin, no? Pwedeng sa personal, sa trabaho ninyo, na alam nyong hindi na to makakatulong sa pag-move forward ninyo, no? You will focus on raising your vibration. The magical and unique qualities of your untapped potential are unfolding now. Oh, 'di ba? Nag-unfold yung unique qualities mo. Ibig sabihin, ikaw lang ang merong katangian yan. So, gagamitin mo yan to expand and grow your finances. Okay, so that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.